Oh guys, susunduin namin si nanay ko. Kasi nagbakasyon ngayon yung nanay ko. Pinabakasyon ko dito. Kaya susunduin namin ngayon sa may terminal. Finally, nakita na rin namin siya sa wakas. Sa totoo lang guys, kanina pa talaga kami dyan sa terminal. Hindi namin siya mahagilap kung saan siya banda. Tapos may mga kasama pa kaming mga bata. Sa wakas, after 2 years na simulan na pumasyal ako sa aming probinsya, ay sinanay ko naman ang aking pinabakasyon dito sa amin. Alam nyo guys, habang nagbabiyahe siya, nag-aalala talaga ako sa kanya. Hindi man lang niya ako, tinext ko na saan na siya banda. Kaya sabi nga ng ate ko na wag na daw ako mag-alala kasi ilang beses na raw naman siya dyan. Pabalik-balik dito sa Pampanga na nagbabiyahe. Ayan na nga, sa wakas ay nakarating na rin din siya ng safe at nagkita rin kami. Ayan na nga, sinabi ko na sa aking nanay, tara uwi na tayo at nang sa ganun naman ay makakain ka na at saka makapagpahinga na rin. Bale, ito naman ang ganap na kinabukasan. Sabi ko sa kanya na pagagupitan ko siya kasi nga mahaba talaga ang kanyang buhok. Nang habang tinitignan ko sa kanya, yung paghaba ng kanyang buhok, hindi talaga niya bagay kung mahabang buhok kasi simula bata pa talaga ako. Hindi yan siya mahilig magpahaba ng buhok. Ewan ko lang kung kailan nang tumanda nito, saka naman siya pahaba ng buhok ay hindi naman talaga sa kanya bagay. Tsaka nakita niyo naman yung kung itsura niya kung bagay ba talaga sa kanya o hindi. Kaya naisipan ko na talaga na sabi ko sa kanya, pagugupitan na lang kita bukas. Tsaka yung buhok niya ay nakikita na talaga yung mga uban or puting buhok. Siyempre tumatanda na talaga siya kasi isa na siya talagang ganap na senior. Oh, sabi ni ate niyan, agad daw inanay na daraga. Masaring si ate agad daw inanay na daraga. Na daraga. Waray. Ayan na, umpisahan na siyang gupitan. Habang ginugupitan siya niyan guys, niloloko ka siya. Sabi ko, tumingin ka sa to, bibidyoan kita. Tapos sabi naman niya na, papasad mo na naman yan kay ate mo. Taasarin na naman ako niya. Habang ginugupitan siya, nakikipagkwentuhan naman sa kanya. Para naman gusto kong mag-change my mind na tama ba talaga na pagupitan ko siya? Ah? Lipit na yun. Tingin. Ibukos na naman yan. Tingin. Tingin na. Kaya dito. Ay, di mali! Ito lang ang kita! Ang ganda mo na yan. Tama. Ang ganda mo pala nakaganyan. Ay, hindi na kita pagupitin. Ganyan na lang tataliin. Ayun, sa mga oras na yan, inuumpisahan na siya sa kanyang pagpapagupit kasi magnyunyulok na talaga siya. Sinabi ko nga sa kanya, bakit hinintay nyo pa nang humaba pa yung buhok nyo? Tignan nyo, hindi naman talaga sa inyo bagay yan. Sabi niya, nak, kasi doon talaga sa probinsya, nak, napakahirap talaga ang buhay. Alam nyo guys, totoo po yan. Kasi nung nagbakasyon ako doon, wala na yung dati nung bahay natin kung kinalakihan ko. Bali nalipat po kasi sila simula nung Nayolanda. Sa bahay na ipinaglipatan nila is sobra talaga, napakahirap ang buhay, malayo talaga doon sa syudad. Nang matapos na siyang gupitan, ayan na po talaga guys yung tsura niya. Makikita mo talaga nos bagay sa kanyang ganyang gupit kaysa sa mahaba. Yung sa mga oras na yan is nagkukwentuhan kami. Sabi niya kasi gusto niya talaga daw na mag-business. Kasi si nanay ko simula nung maliit pa talaga ako, pagtitinda ang kinalakihan ko. Tignan niyo naman guys, hanggang sa nag-asawa ko, pagtitinda pa rin. Ay nako, si nanay, mama. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto mo na mag-business na, tutulungan kita. For now, punta ka dito magbakasyon. Gusto ko i-enjoy mo lang yung sarili mo. Huwag ka masyadong ma-stress sa mga bagay na yan. Kasi habang nandito ka sa puder ko, ako na ang bahala sa iyo. Pala yan guys, kikukulayan siya ngayon ng dark brown. Kasi yung ibang party kasi guys ng kanyang buhok ay may kulay pa daw na black shampoo. Baka hindi daw kasi tumalab yung kulay na iba. Sabi ko sige lang, basta yung ibang mga puting buhok ay matabunan para hindi naman makita na siya ay isa ng matanda. Ayan na nga, nang malagyan na lahat ng mga kulay ng kanyang buhok, ito na po ang resulta. Sugad kita malakat tingad. Ganda siguro kulay niya, no?
Oo, lalong puputi ka dyan, no? Nanay, Ay, ito na ano, kulay. ang buklay mo yan. Ha? Kulay brown man ito, kulay ano, Dark brown yun. dark brown. Kapit ito mo yan. Habang naghihintay tayo, ay hindi ko naman namalayan. Kung Maria Josep tayo ay nakaidlip kasi nga nakailang oras lang tayo tulog kagabi. Kaya yan, antok na antok ang person nyo. Few moments later. Tapos na nga siya magpagupit at magpakulay, ay sugod naman ay dinala ko siya dito. Bali kasi guys, bibilang ko siya ng damit kasi ilang damit lang talaga ang pinadala ko sa kanya para sa pagbabiyahe niya hindi siya mahirapan. Bali dito na lang kami mamimili kasi malapit lang naman din ko sa siya nagpagupit. Sa totoo lang guys, ito yung mga bagay na gustong gusto kong gawin kay nanay na kahit papano ay malilibre ko siya at maibibigay ko naman yung mga bagay na gusto niyang bilhin para sa sarili niya. Guys, sa probinsya namin ay bihira lang talaga na nakakabili siya ng kanyang mga damit kasi nga sa hirap nga ng buhay doon. Mabibili mo lang talaga ng damit nasa probinsya ka ay mga ukay-ukay. Yun lang naman talaga kasi ang kaya ng iyong budget. Kasi naalala ko yun guys, nung bata pa ako, binibilan ako ng nanay ko ng mga damit dis ukay-ukay. Pag nabibilan ako nun, laking tuwa ko talaga, masayang masaya na ako. Kaya naman, siya naman ang ating pasasayahin. Bali, pinamili ko siya ng kanyang mga damit. Bahala na siya kung ano ang gusto niyang damit.